Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Cebu, kasado na. Strategic ties sa pagitan ng Pilipinas at Japan, mas pinalakas kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Malaria treat coverage, mas pinalawak ng PhilHealth. Pagpatay sa journalist na si Johnny Dayang sa Aklan, kinondena. At libreng sakay sa MRT at LRT, walang halong politika, giit ng Malacanang. Una po sa ating mga balita, ikinatuwa ng mga miyembro ng PhilHealth ang mas pinalawak na benepisyo nito para sa sakit na malaria. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Tinaasan at pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation ang benepisyo para sa sakit na malaria. Ayon sa Malacanang, mula sa 780 pesos ay itataas na sa 1,170 pesos ang PhilHealth coverage para sa diagnostic test, gamot at konsultasyon kaugnay ng malaria. Saklaw din ito ang paggamot sa malaria na walang komplikasyon, kabilang ang 5,460 pesos sa primary care at 7,800 pesos sa ospital. Bilang tugon ng PhilHealth sa panawagan ng World Health Organization na magkaisa laban sa malaria, pinalawak pa nito ang benepisyo para sa malaria. Bilang suporta sa layuning wakasan ang malaria pagsapit ng 2030. Ang malaria ay isang sakit na kalimitang nakukuha sa kagat ng lamok. Sa pinakahuling datos ng Research Institute for Tropical Medicine ng Department of Health, umabot sa 6,248 na kaso ng malaria ang naitala sa bansa noong 2023, mas mataas ng 70% sa naitalang kaso noong 2022. Ang ilang mga nanay na nakausap namin, mas panatag na ang loob ngayon dahil sakaling tamaan ng malaria ang kanilang mga anak, mas malaki na ang makukuha nilang coverage sa PhilHealth. If ever po natamaan ng malaria ang family ko, mas kampante po ako kasi mas mataas na pala yung benefits nila eh. Lalo na po paparating ang tag-ulan, mas kampante na po tayong dahil mataas na yung benefits ng PhilHealth. Sa kabila ng naitatala pa ring mga kaso, nananatiling nakatutok ang gobyerno sa misyong tuluyan ng mapuksa ang malaria pagsapit ng taong 2030. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Samantala, handa ang lokal na pamahalaan ng Tugigaraw sakaling ipatupad na sa buong bansa ang 20 pesos na kada kilong bigas. At para matiyak na may murang bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Center, patuloy ang pag-alalay nila sa mga magsasaka sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw. Malaking tulong para kay Jerome na may nabibiling murang bigas sa kadiwa ng Pangulo dito sa Tugigaraw City. Kaya naman laking tuwa niya nang malamang magkakaroon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas. Hindi lang daw kasi siya ang makikinabang sakaling ipatupad na rin ito sa lungsod. Mas matutuwa po lahat ng mga Pilipino. And hindi po mahihirapan yung mga mas mahihirap na makabili ng bigas na mga mamahalin, ma'am. Kapag napatupad na yun, ma'am, marami pong matutuwa and mostly talaga yung mga mahihirap, ma-afford na talaga yung murang bigas. Ang Tugigaraw City LGU naman, walang nakikitang problema sakaling ipatupad ang 20 pesos sa bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong bansa. Sa katunayan, may mga plano na sila sa programa na tatawagan nilang bigas ang 20.
Looking forward to that naman. Actually, may mga cases na BBM rice din at 20 pesos. Parang bigasang 20 pesos mo gano'n. Actually, NFA ang outlet nito. Pero sa ngayon, ang tutok nila ay masigurong may mabibili pa ring murang bigas o BBM rice sa kadiwa ng city government. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga seed grower at farmers association para mayroon pa rin 29 pesos na kada kilo ng bigas. Ang kadiwa ng Pangulo ng LGU Tuguegarao ay isinasaga tuwing huling 2 araw ng buwan. Mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao, Dina Tudao Villacampa, Balitang Pambansa. Patuloy ang pagbebenta ng kadiwa ng Pangulo ng murang gulay, prutas at iba pang bilihin sa publiko. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gav Villegas ng PTV Manila. 2 taon nang namimili ng gulay sa kadiwa si Jason. Ngayong araw bumili siya ng sitaw, sibuyas, luya, sayote at iba pang gulay. Ang mga gulay na pinamili niya, makukonsumo ng kanilang pamilya sa susunod na 3 araw. Ayon sa kanya, nakakatipid siya ng kalahati ng presyo sa palengke sa kanyang pamimili sa kadiwa. Ang nasusubi niyang pera na ilalaan sa iba pang pangangailangan ng kanyang pamilya. Malaking tulong ho yun kasi malaki nga ho yung, yung diferensya ng presyo doon sa mga talipapa at sa mga palengke compare dito sa presyo nila. Dito sa Kadiwa Store sa Department of Agriculture sa Quezon City, makakabili ka ng iba't ibang klase ng gulay na sariwa at mas mura kumpara sa mga talipapa at mga palengke. Ang presyo ng bawang nagkakahalaga ng 140 pesos kada kilo. Ang pula at puting sibuyas naman ay nagkakahalaga ng 90 pesos kada kilo. Ganyan din ang ampalaya, habang ang lettuce ay 170 pesos ang presyo kada kilo. Ang presyo naman ng patatas ay nagkakahalaga ng 70 pesos kada kilo. Ang Baguio beans naman ay nagkakahalaga ng 100 pesos kada kilo. Pareho namang 80 pesos kada kilo ang presyo ng Chinese cabbage at carrots, habang ang sayote naman ay 30 pesos kada kilo. Ang presyo naman ng leeks ay nagkakahalaga ng 130 pesos ang 1 kilo. Parehong 100 pesos kada kilo ang presyo ng cauliflower at broccoli, habang 80 pesos naman kada kilo ang presyo ng talong, at ang okra naman ay nagkakahalaga ng 90 pesos kada kilo. Ang presyo ng kalabasa ay nagkakahalaga ng 45 pesos ang 1 kilo. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng kooperasyon ng Pilipinas at New Zealand. Sa courtesy call ni New Zealand Defense Minister Judith Collins sa Pangulo, binigyan din niya na malaki ang papel ng ugnayan ng Pilipinas at New Zealand sa harap ng mga hamon sa seguridad. Kaya umaasa ito na sa darating pang mga panahon ay mas mapalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa. Bagay na tiniyak naman ng New Zealand Defense Minister. Ginugunita ngayong taon ang ika-79 na anibersaryo ng diplomatic relations ng New Zealand at Pilipinas. These partnerships have become very important in the face of all that that is happening, not only in our region. It began just our region, but it's now unfortunately extended to the rest of the world. But nonetheless, those partnerships that we have formed and that we have, the agreements that we have made, bilaterally and on a multilateral basis as well, have been extremely important. Ikinabigla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang insidente sa Lapu-Lapu Day celebration sa Vancouver, Canada. Ayon sa Pangulo, hindi kapanipaniwala ang nangyari at hindi ito may tuturing na isang teroristang pag-atake, kundi gawa ng isang individual na mentally disturbed. Ang Lapu-Lapu Day ay isang mahalagang selebrasyon ng Filipino community sa Vancouver para sa kabayanihan ng unang Pilipinong lumaban sa mga dayuhang mananakop. Una na nagpaabot ng pakikidalamhati ang Pangulo at agad na inatasan ang Philippine Consulate General sa Vancouver na makapag-ugnayan sa mga Pilipinong biktima. It was a stunning, we could not quite believe what had happened, and it was totally unexplainable. It could not even be categorized as a terrorist attack, because it was simply apparently
perpetrator was just mentally disturbed. And it wasn't particularly against Filipinos, I guess. I don't know. Well, precisely, we haven't been, there's no way to explain it in any kind of logical way. So. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang sa kanyang bahay sa Kalibo, Aklan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Mariing kinondena ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pagpatay sa veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Pinatay bandang alas 8 ng gabi kagabi sa loob ng kanyang bahay sa Kalibo, Aklan si Dayang nang hindi pa natutukoy na salarin. Naisugod pa si Dayang sa Dr. Rafael S. Tumbocon Memorial Hospital ngunit idineklara na itong dead on arrival. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng nasabing krimen. Mariin naman na kinondena ng National Press Club of the Philippines ang pagpatay kay Dayang na isa ring lifetime member ng organisasyon. Ikinalugod naman ng National Union of Journalists of the Philippines ang naging hakbang ng PTFOMS at ang pakikiisa nito sa panawagan ng pagkakaroon ng malalimang investigasyon at paglutas sa krimen na sumabay sa nalalapit na paggunita sa World Press Freedom Day. Para naman sa Publishers Association of the Philippines, malaking kawalan sa Philippine media at political landscape ng bansa ang pagkamatay ni Dayang. Samantala, kinondena rin ni Aklan Representative Teodoro Haresco ang anyay senseless na pagpatay kay Dayang. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Iloilo ang pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice program sa probinsya. Alinsunod dito sa anunsyo ng Administrasyong Marcos para sa pilot rollout ng programa sa Visayas Region. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni John Noel Herrera ng Philippine Information Agency, Iloilo. Inaasahan na ng publiko dito sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice program. Kasunod ng anunsyo ng Marcos Administration para sa pilot rollout nito sa Visayas Region. Para sa ilang residente, ang programang ito ay malaking tulong na sa kanila, lalo na sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin. Salamat po sa plano ng gobyerno na mabaligyan sila 20 pesos per kilo ng bugas kay kapigadong subong makapiyan-piyan sa budget para sa pangantawad lang kinanglangan. Bilang isang tricycle driver, malaki po yung tulong sa akin ng 20 pesos na pambili ng bigas araw-araw sa aking pumuhay at saka sa extra na income ko, may pambili pa ako ng ulam at saka may ilangan po sa aking pamumuhay araw-araw. Samantala, nagpulong si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. at ang mga department heads sa ilalim at Culture Dennis pangtalakayin at paghandaan ang pagpapatupad ng 20 pesos per kilo rice program sa Iloilo. Nagpalabas din si Defensor ng isang executive order para sa pag-institutionalize ng rice subsidy program sa mga kasalukuyang programa ng Iloilo Provincial Government. Matatandaan na ang rice subsidy program ay kabilang sa mga tinalakay sa isang closed-door meeting ng mga gobernador sa Visayas Region kasama sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DA Secretary Francis Chu Laurel Jr. sa Cebu. Ang pagpapatupad ng programang ito sa Iloilo ay nagbibigay pag-asa para sa mga kagaya nila Gerson at Jay at iba pang mga residenteng patuloy na lumalaban sa buhay. Mula sa Philippine Information Agency Iloilo, John Noel Herrera para sa Balitang Pambansa. Mahigit sa 140,000 pamilya sa Western Visayas ang inaasahang gagraduate na sa 4Ps sa taong 2026. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni April Grace Padilla ng Philippine Information Agency Western Visayas. Inaasahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Western Visayas na lalabas na ang 144,046 na mga kabahayan sa rehiyon mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 2026. Since we have the official implementation of 4Ps, it is 2019. And by 7 years,
We are expecting by 2026, and that's the first batch of 7-year residency natin sa program, we are expecting na mag-exit sa Forbes. And our appeal is starting now actually. That we really need to pay attention and give particular focus to these households. Ayon kay Gibusyon, ang nagtapos o lumabas ng mga kabahayan ay nagsisilbing mga pangunahing tagapaghiwatig sa epekto ng programa. May kabuoang 74,795 na mga kabahayan ang opisyal na nagtapos o lumabas na sa programa ayon sa tala ng DSWD noong Marso 31, 2025. To clarify the difference between the exited and graduated. By graduated households, we mean the 30,858 are the households that achieve the self-sufficient level of well-being. They are now capable in terms of providing or responding to their daily needs. No? So that's our definition. So still they are vulnerable. No? Kung may mga shocks man gid. Nilinaw rin ni Gibusyon na ang 43,937 exited households ay tumutukoy sa mga na-deactivate sa programa dahil sa natural attrition o wala na silang kwalipikadong mga anak. Bahagi sa mga kondisyon ng programa ay magkaroon ng 0 to 18-year-old na mga anak o buntis na mga miyembro ng pamilya. Ayon sa polisiya ng DSWD, kapag nakumpirma na itong mga kabahayan ay self-sufficient na, sila ay i-turn over sa mga lokal na pamahalaan para sa kanilang aftercare. Mula PIA Western Visayas, April Grace Padilla, Balitang Pambansa. Bayan, wag po kayong bibitiw at magbabalik pa ang Balitang Pambansa. Ngayong Sabado, sa Usapang Halalan. Isang malaking hakbang ang ginawa ng COMELEC para mas mapadali at gawing accessible ang pagboto ng ating mga Filipino abroad. Literal na nasa kamay na lang nila yung elections kasi they can do it kahit na saan sila. So nasa bahay, nasa trabaho, and 24/7 po pwede nilang gawin yun during those 30-day voting period, hindi lang 8 to 5. Karagdagang impormasyon tungkol sa online voting and counting system. Pag-aresto sa mga lumabag sa election gun ban at iba pang balitang kaugnay ng eleksyon. Ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Ngayong Sabado, dito lang sa inyong PTV. May nagbabalik sa Bagong Pilipinas. Abangan ang patuloy naming paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon at exciting developments sa Clark Freeport Zone. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Hinikayat ng Commission on Elections sa mga botante na samantalahin ang mga isasagawang mall voting para sa Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Makulay at maingay ang isinagawang motorcade dito sa Zamboanga City. Pero hindi yan pangangampanya ng isang kandidato sa Barangay Camino Nuevo, kundi mall voting caravan ng Commission on Elections para mahikayat silang bumoto sa Hatol ng Bayan 2025. 2025 national and local elections, kita 4,944 registered voters for the entire Barangay of Camino Nuevo. So todos sila kambya kita ang voting precincts aquí. Kita 6 clustered precincts actually for the entire Camino Nuevo. So, paliwanag ng COMELEC, automated din ang botohan sa mall kung saan 6 na automated counting machines ang ipadadala nila doon. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na nasa
mahigit 40 malls ang makikilahok sa darating na halalan. Umaasa rin ang poll body na madadagdagan pa ito sa mga susunod na eleksyon, lalo't malaking ginhawa para sa mga botante na makaboto rito. Pakaganda po niyan sapagkat una, libre naman pinagkakaloob sa atin ng mga mall owners and operators, hindi lamang yung mga tauhan nila, mga kagamitan, espasyo at siyempre mag-aircon ka na kagad ng alas 5 ng umaga. Paliwanag ng COMELEC, kinonsulta nila ang mga botante na malapit sa mga mall bago magsagawa ng mall voting para sa darating na 2025 midterm elections. Mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga, Shirley Espino para sa Balitang Pambansa. Samantala, nanawagan ng Commission on Elections sa Philippine National Police na sana ay may maaresto na sa mga insidente ng karahasang may kinalaman sa halalan, katulad na lang sa pinaslang na party list nominee kamakailan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Mariing kinokondena ng Commission on Elections ang pananambang sa isang nominee ng party list sa Sampaloc, Maynila nitong Lunes. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi katanggap-tanggap na may buhay na nasasakripisyo sa panahon ng halalan. Hindi kinakailangang bala ang ating pinapanaig dito sa demokrasya, dapat balota. So ako po naduduwagan sa mga taong gumagamit ng karahasan para lamang makuha nila ang simpatya o ang atensyon ng sambayanan. Irespeto sana natin ang buhay. Hindi po dapat may nagbubuwis ng buhay ng kawalang kapararakan sa isang halalan. Base naman sa inisyal na impormasyon ng COMELEC, may intra-party dispute ang naturang party list. Pero sana anya, panawagan nila sa Philippine National Police may maaresto sa mga ganitong uri ng election-related incidents. Yung kasing party list na yan, meron po kasing intra-party dispute na dininig ng COMELEC isang buwan na nakalilipas, merong away dun sa party list. Ayaw natin magbigay ng kahit na anong hinala or whatever kasi nga nag-iimbestiga pa naman ng PNP. Sa kabila naman ng mga nasabing insidente, para sa COMELEC, maituturing pa rin mas mababa ang election-related incidents sa bansa ngayong 2025 midterm elections kumpara sa mga nagdaang halalan. Malaking tulong anya ang mga checkpoints, gun ban at iba pang programa ng mga pulis. Sa buong Pilipinas, mababa pa rin ang bilang ng ating mga election-related violence kung ito ay kukumpara noong 2019 at 2022. At dahil yan sa pinaigting natin na kampanya ng Philippine National Police ng AFP. Sa ngayon, nasa 62 pa lang ang election-related incident. 34 dito ang validated at may 7 iniimbestigahan pa lang. Nananatili namang 2 pa rin ang lugar na nakalagay sa COMELEC control. Ito ay ang Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte at Buluan sa Maguindanao del Sur. Sa kasalukuyan 2 pa lang din ang ating COMELEC controlled areas. Maaaring tumaas po yung bilang na nasa red category areas magmula sa orange, pero hindi naman nangangahulugan na malawakan na ang violence na meron dyan sa area. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe, Balitang Pambansa. Pinaghahandaan na ng ilang local government units ang pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas simula bukas, Mayo 1. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Robinson Cabardo Jr. ng PIA Central Visayas live via phone patch. Robinson? Opisyal na ngayon ilulunsad ng pamahalaan dito sa probinsya ng Cebu ang papakatupad ng P20 Rice Program sa gaganating launching ceremony bukas, May 1, dito sa Cebu Provincial Capital. Inaasahan na ito ay dadaluhan ni na Department of Agriculture Secretary Francisco Solaway Jr. at iba pang mga opisyal ng DA, Food Terminal Incorporated at National Food Authority. Ayon kay Cebu Provincial Agriculturist Dr. Roldan Saragona, isa sa magiging highlight ng programa ay kaunting sali-sali na gagawin ng mga opisyal kung saan ipapakita ang pagkain nila ng nilutong bigas na ibibenta sa halagang 20 pesos per kilo. Dagdag pa niya na mayroon din gagawin agri-fishery display ng mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya ng Cebu kung saan maaaring makabili ang publiko ng iba't ibang agri-products sa bilang ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa kabilang banda, sa opisyal na pagkakatupad ng naturang programa na magbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas, nagpahayag ng kanyang papuri at isasalamat ang taga-Cebu na si Aling Emma kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagtupad nito sa pangakong magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas.
Naglalayong nagbanta ng mas murang halaga ng bigas sa imbibing sector, ang P20 Rice Program ng Administrasyong Marcos ay sisimulan munang ipatupad sa mga probinsya sa Visayas, kung saan pangungunahan ito ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Robinson Cabardo, Balitang Pambansa. Maraming salamat Robinson Cabardo Jr. ng PIA Central Visayas. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatiling mabagal ang inflation rate para sa buwan ng Abril ngayong taon. Batay sa inilabas na pahayag ng BSP, pwedeng manatili sa 1.3 hanggang 2.1% ang inflation rate ngayong Abril. Ayon pa sa BSP, malaking bagay ang pagbaba ng presyo ng pangunahing bilihin sa bansa ngayong buwan, na sinabayan pa ng pagbaba rin ng presyo ng krudo at mataas na halaga ng piso. Dagdag pa rito, patuloy silang magbabantay para sa agad na matugunan ang mga dahilan na makaapekto sa inflation ng bansa. Isa sa kanilang magiging hakbang ang pagtitiyak ng price stability para mapanatiling malago ang ekonomiya ng bansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.